Meron ako ina-expect na bisita today, kaya naman madaling araw pa lang pagkagising ko, dumiretso na nga ako dito sa CR. Wala nang breakfast pa, maglilinis agad ako ng banyo. Every now and then naman ako nagkukuskus dito sa banyo bago maligo or habang naliligo, pero this time general cleaning nga ang attack. Sa likod ng pintuan, meron akong sinabit dito na maliit na folding laundry basket. Maliit lang yan, para yung pinaghubaran, dyan lang ilalagay bago ilipat doon sa malaking laundry basket. Yung red na eco bag naman nakasabit sa pinto, yan kasi yung lagay ng mga toiletries namin kapag may biglaang overnight, staycation, biglaang alis. Kaya naman hindi ko na siya inaalis dyan para kapag kunyari aalis bigla, hindi na ako mag-iisa-isa ng tanggal ng mga kailangan ko dito sa banyo. Nandun lang sila sa isang eco bag. Although, ang sakit niya nga sa mata. So, next time, papalitan ko nga yun ng lagayan. Anyway, naglinis na nga pala ako dito sa salamin. Gumamit lang ako ng glass cleaner. Then, gumamit lang din ako ng facial tissue para ipampunas. So, even itong border ng salamin, pinunasan ko na rin. And nung nakuha ko tong bathroom mirror na yan, included na rin pala itong floating rack niya na color black. So, dyan namin pinapatong yung mga pang skincare, pabango, kung ano-ano pang essentials. So, ayan, medyo maalikabok na nga. Pinunasan ko na nga rin. Ewan ko bakit inisprayan ko ng glass cleaner, pero pwede na rin naman siguro yan dahil kumintab naman siya, ewan ko. Then dito naman sa ilalim ng bathroom cabinet, may nakasabit ditong paper bag, gawa nang dyan nilalagay yung panghalo, yung pinanghahaluan ng pangkulay ng buhok ni Pinggoy, at saka mga plastic, kasi dati, nakadiaper pa nga yung anak ko, every time nagpupoop siya, pinaplastic muna namin ng cellophane bago itapon sa basurahan. So, aalisin ko na nga siya dyan dahil medyo masakit na talaga yan sa mata. Andun pala sa pinakailalim niya nakalagay itong gloves na binili ko sa IKEA. So, ayan, meron tayong magagamit for today's video. So, gumamit lang ako dito ng powder na panglaba and then color safe na bleach para makuskus itong sink namin. Sa ilalim nitong sink, may maliit akong basket na nilagay dyan, nalagay ng ibang mga cleaning brush, mga cleaning essentials. Ang dami kong ginagamit na brush dito sa CR sa panglinis, siguro around 7. Isa sa mga paborito kong panglinis na brush dito, itong ginagamit ko ngayon. Sobrang slim niya and perfect talaga siyang ipanglinis sa mga gilid-gilid. Yung tipong hindi naaabot na malalaking brush ko, yan kayang-kaya niya. So anyway, binalawan ko lang din ng tubig itong sink, pati na rin yung tiles na palibot dyan. Then, eto naman ay lagayan ng toothbrush namin. So, meron talaga siyang 5 slots. Pwedeng up to 5 toothbrush ang ilagay mo dyan. So, para naman sa panglinis, naglagay lang ako ng dishwashing liquid. And may separate kaming lagayan para naman sa mga toothpaste namin. Kasi, may mga times na 2 or 3 toothpaste, magkakaibang toothpaste yung ginagamit namin para sa buong pamilya. Eto, at for the banlaw nga muna tayo dito. And then, mamaya magpapalit ako ng mga toothbrush namin. And maganda dito, nakahang lang siya, space saver, at saka covered siya. So, hindi magagapangan ng kung anumang insekto yung mga toothbrush na ilalagay ko dyan. Pinagtatanggal ko na rin yung mga products na naandito sa ibabaw ng toilet dahil kailangan ko makuskus. Ito, pati na rin yung lagayan namin ng bar soap dito. So, meron talaga akong lumang mga ganitong toothbrush na tinatabi. Kasi, yan yung ginagamit ko kapag kailangan kong is-isin, kuskusin, itong mga lagay naming sabon. Kasi yan talaga yung sakit niyan. May tendency talagang mamuo yung mga sabon-sabon dito. Dati, nung wala pa akong nilalaan na brush dyan, kinakamay ko lang yan. Kaso kasi, masakit sa kamay na rin paminsan. So, anyway, eto na nga. At nilinisan ko na muna ng tuluyan itong kabuoang lagayan namin ng bar soap. So, dito nga pala sa timba, meron lang yan tubig, detergent powder, tsaka color safe na bleach. So, bale, yan lang yung ginagamit kong pangsaboy sa mga nililinisang area ko, gaya na lang dito sa may pader. Napapansin nyo, yung shower namin nakasabit na lang dito sa gripo. Paano ba naman? Yung handle ng shower na nasa itaas, biglang nalaglag. Buti na lang talaga walang mga bata dito sa loob ng CR nung nalaglag yun dahil delikado, baka matamaan yung ulo ng mga anak ko. May kabigatan din yun. Kaya naman next time ipapatanggal ko na lang ng tuluyan yung black na shower set and then ang ipapalagay ko na lang is yung regular faucet na lang para iwas na rin na merong malaglag or something. At saka hindi ko rin talaga ginagamit itong shower, gawa nang nahihinaan talaga ako sa buga niya. Kasi even though itong shower set, meron naman siyang iba't ibang klase ng buga, pero arang ang hina niya pa rin na parang ambon lang. Ayoko nang ganun. Gusto ko yung malakas talaga yung bagsak ng tubig. So, meron ako naitabi na stainless na faucet galing doon sa laundry area namin. So,
pag pinatanggal ko itong black na shower set, yun na lang yung ipapalagay ko dyan. Pero kakausapin ko muna yung landlord ko dahil siya yung may alam kung paano gawin yan ng tama. Or kung kaya naman nila Papa or ni Pinggoy, sila na lang bahala na. Mapalitan lang talaga yan. Ito naman yung tiles sa mismong harapan ng toilet namin. So, medyo mababa lang yung mga naka-tiles na part. Kaya hindi rin talaga recommended na kapag nag-shower, nakatayo. Kasi nga, masisira talaga yung pader. Kita mo dito nga sa sinasabuyan ko ng tubig. May konting paninilaw na rin dyan. Siguro dahil si Bingoy, pag nagsishower siya, nakatayo. So, syempre, natatalsi ka ng mga shampoo, ganyan. So, ang ending, naninilaw. Even if kuskusin or sabunin ko rin yung part ng pader doon sa shower area na walang tiles, hindi rin natatanggal yung paninilaw niya. So, anyway, dito naman tayo magpo-focus sa toilet. So, ang ginagamit ko nga palang panlinis dito sa toilet ay Tuff. And alam mo ba, for the longest time, ito talagang sinasadya sa akin ng mga nanonood sa akin. Kasi before, ang problema ko talaga, merong yellowish stain sa mismong loob ng toilet na hindi talaga natanggal-tanggal. Deep well din kasi yung tubig namin, kaya may prone talaga manilaw yung mga toilet, timba, tabo. So, ever since ginamit ko yung Tuff, oh my God, talaga namang life-changing. Life-changing. Kaya, super duper thank you sa mga nag-recommend ng Tuff dahil napaka-effective niya. So far, nalinisan ko na yung sink, yung wall, itong toilet, pero marami pa rin akong kailangang linisin. Kinuskus ko na rin itong potty trainer ng bunso ko dahil lately nga hindi ko na siya pinagagamit ng diaper. Pwera na lang talaga kapag matutulog or kapag aalis dahil hindi pa siya talagang sanay. Pero I'm pretty sure we'll get there and matututunan talaga niya na wag nang gumamit ng potty trainer ng diaper very very soon. Bago ako magkuskus ng sahig, pinakuha ko muna sa mga anak ko dahil nagising na rin naman sila. Pinakuha ko nga itong mahaba naming floor mat na ginagamit sa kwarto namin, pagpagan. Para naman, bago ako maglinis ng kwarto, at least nalabhan ko na to and then ipatuyo ko na. So, once malinisan ko na yung kwarto, pwede ko na siyang gamitin ulit. So, ang gagawin ko siyang routine na every time bago ako maglinis ng kwarto namin, kailangan nalabhan ko na tong malaking basa. Grabe na rin yung paninilaw nitong timba, tabo, even yung sa ilalim ng upuan na ginagamit namin sa shower area. So, bababarang ko na muna yan ng Tuff dahil mabilis lang naman yan. I mean, sobrang effective ng Tuff. Hindi naman ako affiliated sa kanila, pero sobrang natuwa lang din talaga ako. Pero kasi matapang yung amoy niyan. So, anyway, dahil nakuskus ko na yung mahaba na floor mat, pinasampay ko na nga rin yun sa labas, sa may gate namin. Ginamitan ko ulit ng Tuff itong floor namin para ma-freshen up, malinisan ng husto itong sa may toilet area. So, elevated, siguro mga 2 inches or 1.5 inches elevated yung floor dito sa may toilet. And pababa yan talaga. So, even though kahit bagong shower, may mga tubig dito, automatic, dumadalo yung tubig pababa dito sa shower area. All throughout ang paglilinis ko, naka-open yung exhaust sa ibabaw ng pintuan. At the same time, naka-open yung door. Pero kasi ang tapang ng amoy, lalo na nung nagbabad ako ng Tuff sa loob ng balde. Kaya nagpakuha na ako ng face mask. Though, dapat talaga, bago pa lang ako nagsimula, nag-face mask na ako. Pero, okay na yan, naitawid naman natin. Next naman ay konting punas lang ako dito sa cabinet, sa tiles, and then pinagbabalik ko na nga yung mga products dito sa banyo. Alam mo, sa totoo lang, ang ganda talaga ng banyo, lalo na kapag walang mga naka-expose na mga products, lalo na ganyan, iba-iba yung kulay. Pero kasi, napaka-convenient din niya in a way na kapag kailangan mo, madali mo na lang makukuha kaysa itago-tago ko pa just because mas aesthetic kapag walang naka-expose sa mga products. So, bahala na. And kita mo naman yung tabo at timba. Puting-puti na ulit. Grabe talaga ka-effective. So, ayan na nga yung itsura niya. Kahit papano naman, umaliwalas. Malinis na rin. Nakataob pa yung puti naming basurahan para matuyo and yung potty trainer. Dito sa ilalim na lagay ng sabon namin, may brush ako dyan kasi from time to time kailangan ko mag-hand wash either undies o kaya mga damit na namansyahan ng mga anak ko. And kailangan ko palang maglagay ng bagong mga toothbrush namin. So, dito sa loob ng cabinet, may mga laman din naman talaga yan. And nakadrill po yan, kaya sobrang secured yan. And metal yung material nitong cabinet. Pero, gano'ng katagal naman sa akin to? More than a year na rin yata. Wala pa rin kahit anong kalawang kasi hindi naman namin talaga yung binabasa at all. So, dito nakalagay yung ibang stock namin ng toiletries and kailangan ko nga kumuha ng bagong toothbrush na ilalagay doon sa may sink area namin. Kaso napansin ko na kulang na pala ito. Meron lang ditong 2 pangbata at saka isang pang-adult. 4 kami. Kailangan ko pa ng isa pang toothbrush pang-adult. Ang nangyari pala, nagamit siya nung kailan meron kami bisita dito. Well, anyway,
push natin yan. Meron pa naman akong pwedeng maibigay kay Pinggoy na ipagagamit sa kanya. And then palitan na lang siguro na mas maayos na toothbrush once makalabas kami. So ayan, at nailagay ko na yung mga bagong toothbrush. Diba sabi nila, kailangan daw nagpapalit ng toothbrush every 3 months. So minsan naman hindi kami umaabot ng 3 months. Nagpapalit na talaga ako ng toothbrush. At saka hindi naman ako bumibili ng mamahaling toothbrush. Usually sa Mr. DIY lang. So ayan na nga yung itsura niya. And there was a time, siguro mga 2 weeks ago or last month na nadulas yung bunso ko dito. Yung tiles namin sa floor, hindi siya madulas. Talagang may peace of mind ako sa kanya. Pero nung siguro kalikutan ng anak ko, nadulas siya dito. Sabi ko, ay oh my God, hindi pwede. Kaya eto, naglagay na nga ako ng non-slip na floor mat or ano man tawag dito. Basta sobrang siya, makapit talaga na kahit mabasa, hindi talaga madudulas yung mga nakaapak dito. Ang ayaw ko lang sa kanya, medyo masakit siya sa mata. Ay, sa mata. Medyo masakit siya sa paa. Pero yeah, medyo masakit din siya sa mata kasi parang even though ang ganda ng tile sa ilalim, medyo dumilim yung dating, pero okay na rin yan for as long as meron akong peace of mind na hindi madudulas dito yung dalawang bagets ko kapag nagbanyo sila. And perfect din yung ganyan, lalo na kung may mga senior kayong kasama sa CR, sa bahay. That's it. Thank you for watching.